Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time at bisperas na ng Pasko ngayong araw na ito. Handa na ba ang mga regalo? Well, hindi naman kailangan material na bagay ang ibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo ngayon ay ang mga bagay na hindi nabibili, gaya ng pagmamahal at pagpapatawad. At dahil mahal namin kayo rito sa Panahon TV, kahit holiday, ibibigay ko sa inyo ang weather information na kailangan ninyong malaman para sa araw na ito. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Tuesday, December 24, 2013. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. 46 na araw na nga pong lumipas simula nung tumama sa bansa si Bagyong Yolanda. At sa paglipas ng mga araw, patuloy na hinaharap ng ating mga kapwa ang mga hamon ng buhay at buong tapang na bumabangon mula sa sugat na iniwan ng bagyo. Isang buhay na pruweba ng kanilang pagsisimulang muli ay ang ating Photos of Hope na ipinadala nila Manuelito Romano, Tyrone Manuel at Gary David. Kaya rin po, pwedeng-pwede nyo ipakita sa buong mundo kung paano nga ba bumabangon ang ating mga kapwang nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Ang inyo pong gagawin, isasend po inyong mga litrato sa panahontv@gmail.com together with your photo caption, date kung kailan kinunan ng inyong mga litrato, at pangalan at address. Mga kababayan, ito nga po mga nakikita niyong litrato, ito po yung magsisilbing inspirasyon, nang sa gayon, patuloy po tayong bumangon at patuloy po tayong maging positibo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. At napag-uusapan pa rin si Bagyong Yolanda, atin ang silipin ng updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 6,000 katao na ang naideklarang patay habang mahigit sa 27,000 na ang sugatan at mahigit 1,000 naman ang nawawala. Yan ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo o ito ay katumbas ng mahigit 16 na milyong katao. Dama pa rin ang pinsalang iniwan ni Bagyong Yolanda lalo sa mga ari-arian ng ating mga kababayan, and in fact, umaabot na sa mahigit 1 milyong tahanan ang naiulat na nasira at sa ngayon, umaabot na sa mahigit 36 billion pesos ang halaga ng mga natupok na agrikultura at istruktura. Sa ngayon, limitado pa rin ang operations ng Tacloban Airport pero sapat naman na umano ang supply ng tubig sa Leyte. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong bansa kung kaya't mas pinaiigting pa ang mga rescue at relief operations. At napag-uusapan pa rin ang pagbangon ng ating mga kababayan. Panoorin po natin itong istorya ng pagbangon ng ating mga kapwa. Panoorin po natin kung paano nga ba nila hinaharap ang mga dagok ng buhay. Panoorin po yan sa Ulat Pangmulat. Malapit na nga makadating sa West Philippine Sea itong si Bagyong Yolanda, narito ang mga nakalap na report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, buhat ng nanalasa sa Pilipinas si Bagyong Yolanda. Marami mga mahal sa buhay ang nawala at nasirang mga ari-arian at kabuhayan mula sa ating mga kababayan. Iba't ibang klaseng pagtulong din naman ang patuloy na ipinapaabot hindi lang ng ating mga kapwa Pilipino. May mga nagmumula rin sa ibang bansa. Maliban sa mga relief operations na isinagawa sa Eastern Visayas, binigyan ng mga ahensya at kumpanya ng malaking oportunidad ang mga biktima ni Yolanda na makapaghanap buhay muli sa pamamagitan ng offline trabaho. Pumunta ako dito para makipagsapalaran. Baka sakali kami kasi
graduate naman. Masaya po ako na nakahanap ako ng trabaho. Very accommodating po ang mga, lalo na mga volunteer. Salamat. Road to recovery starts with a job and livelihood. So we thought, why don't we try and offer them a job? And it was a crazy idea, but we came up with Oplan Trabajo, which main mission was basically to find a job for 5,000 people before Christmas. Bangungot mang maituturing ang pinaramdam ng bagsik ni Yolanda bago matapos ang taong 2013. Hindi ito dahilan para humina ang tatag ng mga Pilipino para harapin ang anumang pagsubok. Siyempre, as a Filipino, we need to help everyone. Gaya nga bayanihan tayo. Hindi kami makapunta mismo doon sa lugar. Hindi namin maibibigay yung serbisyo, lalo na mga babae. So ang ginagawa namin mas maganda sa maliit na paraan, nakakatulong pa rin kami sa ganitong pagtulong. Kahit pinapawisan na lahat. Masayang masaya! Ay, totoo yun, diba? Pag nakakatulong ka, maski nabiktima ka rin ng masaya pa rin yun. Kamusta na? Okay lang. Kahit mahirap. I feel like God wants the people of the Philippines to know that He has not forgotten them and that He loves them very much. This is not because of God, it's not a judgment. But in the midst of the struggle and the suffering and all of the pain, God wants you to know that He loves you very much. Ilang taon pa man ang bibilangin upang manumbalik ang mga nawalat na sira. Ang mga Pilipino ay patuloy pa ring aangat, dala-dala ang pag-asa na masisilayang muli ang magandang bukas para sa panibagong simula.